ng kilalang Iloilo Central Market sa Iloilo City. Tinatayang naitayo noon pang 1930s at isa sa naging pangunahing pamilihan sa buong lalawigan. Napuntahan ko rin ito taong 2017. Patingin, okay. Ano sikreto? Ang bango. Pero sa ngayon, dahil hindi na raw ligtas ang gusali, ang Iloilo City Cultural Heritage Conservation Council at ang city government, sa halip na ito'y i-renovate, tuluyan na nila itong ide-demolish para sa mas ligtas at moderno nilang palengke. Mas maganda na demolish gawa ng dati, talagang sira-sira na. Nagulat nga kami bakit lahat na naubos na nila. Pati sa puso ng Maynila, napapanahong pag-usapan ngayon ang kalagayan ng iba pang mga luma pero makasaysayang mga istruktura na hindi lang niluma ng panahon, tila nakalimutan na rin ng kasalukuyang mga henerasyon. Dapat nating buhayin ang ating mga historical sites. Nakakalimutan nila, dinadaan-daanan, parang baliwala lang. Pero ito ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Sa paglilibot natin sa mga kalsada ng Maynila, ano pa kayang lihim ng kasaysayan ang ating matutuklasan? Ang mga makasaysayang istruktura sa Maynila, misyong ipakilala sa kasalukuyang mga henerasyon sa pamagitan ng Heritage Walk ng Renacimiento Manila, grupong inorganisa ng history advocate na si Diego Torres. Ang mga heritage walks ay nandito upang dalhin yung mga mamamayan in contact at face-to-face sa kanilang kasaysayan. Kung makakapagsalita lang daw ang una nating destinasyon, tiyak, marami itong maikukwento. Sa kalsada kasing ito sa Santa Cruz sa Maynila, nabuo ang napakaraming istorya na minahal nating mga Pilipino. Dito matatagpuan ang ancestral house ng pamosong manunulat, si Severino Reyes. Hindi matatawaran ang kanyang naiambag sa ating kultura at kasaysayan. Katunayan, itong isang buong kalsada sa Maynila sa kanya ipinangalan. Si Severino Reyes, na kilala rin bilang si Don Binoy, ang may akda ng mga sikat na sarswela katulad ng Walang Sugat, pati na ang sinubaybayang mga kwento ni Lola Basyang sa comics. Pero kung ang kanyang mga akda hindi malilimutan, tila hindi gayon ang lugar ng kanyang kapanganakan na tila limot na at hindi napahalagahan. Tila napag-iwanan na ito ng panahon. Kupas na ang pintura, ang salamin sa bintana, basag-basag na, ang tarangkahan, ginapangan na ng halaman. Malaking bagay pagka yung bahay o yung inyong lugar ay may ganitong marker. Kung wala ito, hindi mo akalain na minsan sa ating kasaysayan may tumira dyan na importanteng personalidad. Sa mga litratong ito, makikitang ang loob ng ancestral house para ng bodega. Higit 100 taon na tong bahay na to eh. Parang abandoned na siya. Pero yung frame, intact pa. Medyo matibay kasi mga bakal nung araw eh. Hindi na restore at all. Napakahalaga sa akin yun kasi dito ako naging tao eh. Early 1960s, ay medyo masaya pa kami dyan. Dahil nandyan yung anak ni Severino, yung descendants niya, Narciso, yung pamilya. Ikakaedad na rin yung Narciso Senior. So lumipat din sila ng tirahan. Lahat ng mga collections niya secured, kaso lang nagkasunog noong early 90s siguro yun. Si Severino Reyes, binansagang ama ng sarswelang Tagalog. Napakalapastangan ng mga tao ngayon. Sarswela o dula na may kasamang awit at sayaw sa makabagong tawag. Isa sa pinakasikat niyang obra, ang Walang Sugat, na itinatanghal pa rin sa mga teatro magpahanggang ngayon. Matapang siya pero yung style niya swabe. Swabe. Kaya nakakalusot. Meron siya mga paraan para hindi ganun ka-antagonistic yung mensahe. Pero kung Filipino audience ka, gets mo siya. Isa rin si Severino Reyes sa nagtatag ng Liwayway Magazine taong 1922. Inilathala niya sa Liwayway ang isa sa pinakasikat niyang akda, ang mga kwento ni Lola Basyang. Gusto ko na pong madinig ang mga kwento ni Lola Basyang. Nakalaunan, ginawan pa ng pelikula at bersyon sa telebisyon. Hindi lang alam ng marami
kahit nga ako, recently ko lang nalaman na si Lola Basyang po pala, hindi ho totoong lola, kundi si Severino Reyes mismo. Lalaki, si Lola Basyang. Tama po? Yes, so pen name niya. Pen name niya yon, alias. Pero alam nyo ba na ang pen name ni Severino Reyes na Lola Basyang hango pala sa isa sa mga kapitbahay nila sa kalsadang ito? Ang tanyag na matriarch mula pamilya Zamora sa Quiapo, Manila, si Gervasia Guzman de Zamora. Si Lola Basyang, kilala niya? Ba? Totoo? Alam niyo ho na may kapitbahay kayong sikat na tao sa kasaysayan natin. Oo, at kasi ma'am, yung tinitahan ko sa kanila din yun eh. Yung challenge sa pag-maintain ng ganitong mga bahay is maintenance. Pag yung properties ay na-abandon or nalilease out to other people na hindi naman wala sa pakialam sa bahay. Wala ho ba talaga magagawa to preserve this better and to honor his memory at saka yung contribution niya po? Ilang measures sa pwedeng gawin. Ang unang challenge kasi sa private property pa, kaya depende yon sa availability of funds din. Lakad tayo pa Recto Avenue. Sa kanto lang kasi nito at ng Elcano Street, mababalikan ang eksaktong lugar kung saan itinatag ni Gat Andres Bonifacio ang KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan. Taong 1896, sinimulang ilathala ng katipunan ang pahayagang Ang Kalayaan, na isa sa mga gumising sa kamalayan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Ang nagsilbi nitong punong patnugot o editor, ang tinaguriang utak ng katipunan, si Emilio Jacinto. 230 Labesares Street Corner, Sevilla, dito sa Maynila, sa gitna ng komersyo, malapit lang sa Binondo. Napakalaki ng ginampanang papel sa himagsikan ng mga katipunero sa ilalim ni Gat Andres Bonifacio. So ito na po yung marker where Ang Kalayaan was printed. Nakalagay din, original house was destroyed in 1945 in the Battle of Liberation of Manila in the Second World War. Nothing was retained from its historical significance. Sa mismong lugar kung saan inilathala ang nasa 2,000 na mga kopya ng Ang Kalayaan, nakilala ko ang nagpakilala ng apo sa ikalimang henerasyon ni Emilio Jacinto, si Melissa Dona. Anong mga kwento niya at tungkol sa ginawa niya sa Kalayaan? Una po talagang nagtatago yung mga Jacinto eh. Kaya po nagpalit kami ng apelido. Ginamit po nila yan sa pagkakalap ng mga katipunero nung araw. Dalasan, ang mga katipunero magkakamag-anak. Palihim kasi. Nung lumaki na sila, kailangan na nilang mag-aklas. Isinulat nila ang Kalayaan para pag-aalabin ang mga puso't damdamin ng mga Pilipino para makapag-aklas sila sa Kastila. Pero dahil patagong inimprenta noon ang Kalayaan para linlangin ang mga Kastila, ang nakasulat na patnugot nito, si Marcelo H. del Pilar, na nooy nasa Espanya. At kunwari, pinalabas nila na ang pahayagan, inilimbag o inimprenta sa Yokohama, Japan, at hindi sa lugar na ito sa Maynila. Printing press bali ito dati? Actually, tahanan siya. No? Okay. Siya tahanan ni Pio Valenzuela, paupahan. At nung si Pio Valenzuela ay naging piskal ng Katipunan, isa sa mga talagang nilaban niya ay magkaroon ng printing press. Okay. Kasi nung panahon na yun, napakahalaga ng press sa pagpapakalat ng balita. Ang paglimbag o pagprint noon ng Ang Kalayaan, malaki raw sakripisyo, lalo't patago. Wala pa sigurong typewriter nun eh, no? Yes, so yun siya yung physically tina-typeset lahat ng mga pieces niya. Kulang sila actually sa mga typeset, yung mga letters. Kaya bumili sila sa may Caviedo, sa Santa Cruz, sa Quiapo, at kinakailangan pa na ibang members na actually manguha mula sa Diario de Manila, na nando sa Intramuros, ng mga typeset para makumpleto nila. Kaya mabagal yung publication ng newspaper. Dapat nating buhayin ang ating mga historical sites. Nakakalimutan nila, dinadaan-daanan, parang baliwala lang.
Pero ito ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Ang last stop natin, isang magulong eskinita sa Quiapo, kung saan nakatindig pa rin hanggang ngayon ang itinuturing na tahanan ng mga Katipunero, ang Bahay Nakpil Bautista. Nagsilbi kasi itong tirahan ng ilang importanteng tao sa ating kasaysayan, gaya ng kinilalang lakambini ng Katipunan na si Gregoria de Jesus o Oriang, ang byuda ni Supremo Andres Bonifacio, na kalaunan pinakasalan ng musician at composer na si Julio Nakpil. Ang mga natira dito were directly active participants in the history of the Katipunan. Itinayo ito taong 1914. Sa ngayon, isa na itong museum. For a basic tour, it's 80 pesos. Magastos ma-maintain. We have to ask people to pay a certain amount. Ang tiket ng mga bisitang papasok dito, replika ng sedula na pinunit ng mga Katipunero noong himagsikan. Mabuhay ang Katangalungan! Sa itaas, may 4 na malalaking silid na pinapresko ng bintanang gawa sa kapis. Kapansin-pansing hindi lang bahay ang naipreserba rito, pati na ang mga sinaunang kasangkapan. Narito ang ilang gamit ni Oriang. Meron din ditong maliit na silid-aklatan. Yung responsibility, it goes both sides, no, sa owner and at the same time doon sa national government natin through the national heritage agencies natin katulad ng NHCP. Yan yung kaakibat na penalty pag halimbawa sa itsura niya ay hindi mo siya inaayos. Nasa building code yun eh. At the same time, sa heritage law naman natin, may sinasabi na kung halimbawa hindi kaya ng may-ari na i-repair o ayusin yung structure niya, pwedeng mag-take over yung government para tulungan sa pamamagitan ng isang compulsory repair order na pangalagaan yung structure na yun. Hindi lang pamahalaan dapat ang nangangalaga dyan. Lahat ng mamamayan ay dapat kasama. Mahirap talagang i-preserve ang pamanang pangkasaysayan kasi talagang mahal, may cost. At hindi rin lahat ay ating pine-preserve. Pero pinipili natin, ano ba yung may saysay sa atin? Nagiging makasaysayan lang isang bagay kung nalalaman natin yung kwento nito, yung saysay nito, at nagiging makabuluhan na siya sa buhay natin at sa puso natin. Ang mga lumang istrukturang ito, patunay na ang ating mga bayani at mga kilalang personalidad noon, hindi lang mga tauhang nailimbag o naisusulat sa mga libro, kundi nabuhay at tumindig bilang Pilipino. Mabuhay ang Katangalungan! Pero anong pagpapahalaga ba ang naibibigay natin sa kanila kung sa ganitong sitwasyon natin sinasariwa ngayon ang mga iniwan nilang alaala?